Sa panahon po ngayon, ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga sakit ay isang mahalagang sandata upang pangalagaan at mapanatiling ligtas ang ating mga kalusugan. Isa na nga po ang sakit na dapat nating maunawaan ay ang multiple sclerosis. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Isang matinding karamdaman na may malaking epekto sa buhay ng marami na dapat pagtuunan ng pansin ng publiko ay ang tinatawag na multiple sclerosis. Ang multiple sclerosis ay isang neurological disease na nagiging sanhi ng pagkasira sa protective covering ng nerves sa utak at spinal cord. Ang mga pasyenteng may ganitong sakit ay nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga at suporta mula sa kanilang pamilya, gayon din sa ating komunidad upang matulungan silang harapin ang mga hamon na dala ng ganitong kondisyon. Kaya naman para magkaroon tayo ng malalim na pangunawa tungkol dito, alamin na natin kung ano nga ba ang multiple sclerosis at kung paano nga ba ito maiiwasan dito lang sa Say Doc. At para ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang multiple sclerosis, makakapanayan po ulit natin dito po sa Rise and Shine Pilipinas live sa studio, Dr. Via Roderos Calvan. Doc Via, welcome back sa RSP. Good morning. Good morning, Ms. Dayan, Sir Audrey, and good morning po sa ating mga manonood. Thank you for having me again, and Rise and Shine, everyone. Okay, Doc Via, para po sa hindi gaanong pamilyar sa sakit na multiple sclerosis, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ito at paano ito nakaka-apekto sa buhay ng isang tao? Magandang question yan, Sir Audrey, no? Maganda yung video natin kanina kasi magandang pauna ito kung ano nga ba ang isang sakit na multiple sclerosis. Kakaiba ang pangalan niya, no? Usually hindi natin ito naririnig, no? But multiple sclerosis is actually a neurologic disease, no? Okay. Or more specifically, isa siyang autoimmune disease. Ibig sabihin, yung katawan kasi natin merong mga protective cells, no, na kung meron tayong mga virus, bacteria, yun yung nagpo-protekta, yun yung nagpo-fight ng infectious agents dun sa katawan natin. Ang nangyayari sa isang autoimmune disease tulad ng multiple sclerosis, no, yung mga protective cells natin, inaatake yung sarili nating cells. Okay. No? So, ang nangyayari doon, yung protective barrier ng ating mga cells sa brain, yung tinatawag natin na myelin sheaths, no? Natatanggal, nasisira, no? Dulot ng itong hindi nare-recognize sa katawan natin na sarili pala niya ito. No? So, dahil doon, no, nagkakaroon tayo ng mga sintomas, no, doon sa ating function, no, in terms of our nervous system. No? So, yun po yung sanhi, no, ng multiple sclerosis. Ang tawag doon is demyelination kasi natatanggal, nasisira yung myelin sheath na nagpo-protect doon sa cells ng ating utak, ng ating spinal cord. Mukhang malala na ito, Dok, ano, kapag ka nagkaroon ka nito. Tama ba? The way you explain it, parang yung protective cells, yun yung umaatake sa'yo. Ganun ba yun, Dok? Malala na ito? Itong sakit na to, no, usually tinitingnan natin ito na binabantayan natin siya dahil this disease does not have cure. No? Pero, no, wag tayong mabahala kasi pwede nating i-prevent yung pag-progress ng disease na to. No? May mga gamot tayong naiinom, may treatment na pwede nating gawin, may mga exercises na pwede nating gawin para hindi siya mag-progress. No? Ang karaniwang nakikita natin, especially doon sa mga may sakit na multiple sclerosis, is really movement problems. No? Yan ay mga symptoms ba na babantayan? Okay. Pero makaka-function pa normally ang isang meron ito? There are ways for us to function normally. No? May mga patients tayo, no, na nakakapag-live pa rin ng normal lives, so nakakapagtrabaho pa rin sila, no? Nakakapaggawa pa rin sila ng mga gusto nilang gawin. Although, of course, with direct observation, may supervision, no, especially with their medical team and medical professionals, no, pwede pa rin po natin siyang gawin, yung mga gusto natin gawin everyday, even if we have multiple sclerosis. No? So, yun yung tinitingnan natin, binabantayan natin yan kasi most of the symptoms are movement-based. No? So, usually yung pagkilos natin naapektuhan. No? Okay. So, but initially, no, before we have multiple sclerosis, there are early signs na kailangan nating
mabantayan, no, para maagapan natin yung sintomas at pag-progress ng multiple sclerosis. Well, dahil binanggit ni Doc Via na walang cure, doon tayo ngayon papasok sa prevention. Ano po ba yung mga dahilan o posibleng sanhi nitong multiple sclerosis para maiwasan nating lahat? So yung multiple sclerosis, autoimmune disease siya, no? Autoimmune yung nagiging sanhi kung bakit nasisira yung myelin sheath natin. So usually tinitingnan natin to kung may kapamilya ba tayong may multiple sclerosis because genetic predisposition to the disease can actually increase your risk, no? Ang mga at risk din dito, no, yung mga usually nakikita natin yung sintomas from 20 to 40 years old, usually kadalasan, no, sa mga babae. No? And usually may particular type of race, no, that is more susceptible to having that disease. So usually mga Northern European, kung galing ka or pinanganak ka or you belong to that particular race, you're much more at risk, no, in developing it. Dito po sa Pilipinas, Doc, gaano ka common or rare ito? Usually sa Pilipinas, no, minsan hindi natin siya nakikita dahil hindi na-detect, no? Or minsan akala natin parang normal muscle weakness lang siya, dala ng pagtanda or dala siguro ng pagod, no? But some symptoms actually, no, are very much telling na, no, na pwede siyang maging multiple sclerosis, katulad ng numbness, no, na usually magsa-start siya sa isang side lang ng katawan, no, numbness or tingling sensation sa isang side na pwedeng mag-progress to the other side, no. Another is vision loss, especially kapag nagkaroon ng red-green color distortion na minsan nakikita mo na medyo napapagkamalan mo yung green tsaka red, no. So may changes in vision. And then eventually kapag hindi natin siya naagapan ang pag-progress, no, pwede siyang mag-lead towards muscle weakness na hindi ka na makagalaw, bladder problems, dizziness, no, tsaka fatigue kasi hindi ka makagalaw, no. You want to move pero hindi kaya ng katawan. Well, curious lang ako. Sabi ni Dr. Via, mas prone daw yung mga taga-Northern Europe dito. May dahilan kaya base sa pag-aaral kung bakit? Usually, probably it's also because of genetics din, no? Doon siguro, during the time na medyo naging rampant yung disease, no, doon sa areas na yun, no, mas naging prone yung mga ano natin, yung mga patients natin to have that kind of disease, no. But there are other instances wherein a particular virus can actually cause it as well, no. Pwede niyang matrigger yung pag-start ng autoimmune process, no. So virus, your Epstein-Barr virus, no, your mononucleosis na virus, pwede niyang i-trigger yung pag-start ng autoimmune process na yon. Nabanggit nga rin ni Doc, mas common sa mga babae, tama ba? Itong disease na ito, may particular na dahilan din kaya yung Doc? Probably also because of our genetic makeup also, no, as female, no. Genes talaga. Oo. So usually, no, kapag tinitingnan natin yung mga sakit na ito, mahirap siyang tingnan kung saan talaga nanggagaling. Pero tinitrace natin siya to genetic predisposition or noon ba nagkaroon ka ng sakit tulad ng infectious mononucleosis, no, or nagkaroon ka ng Epstein-Barr virus, which can actually trigger yung process. Ano po yung mga, kumbaga, ano yung worst case scenario, Doc Via, kapag ito ay hindi naagapan at naging malala itong ganitong condition, Doc? Because most of the symptoms is movement related, no. So kapag nag-progress siya, no, na hindi natin naagapan, hindi tayo nakapagbigay ng gamot, no, para mag-progress yung symptoms, mahihirapan po with daily mobility, no. So mahihirapan na siyang kahit mag-CR, no, Bedridden? ligo. Pwedeng gano'n? Pwedeng maari, no, maging ano. And there are a lot of complications for people who are unable to move. Kasi kapag, kunyari, na bedridden ka, no, you will be prone to bed sores, which is another complication na binabantayan natin, no. So kaya, no, habang nakikita or maagapan natin yung sintomas, no, kasi important na ma-detect natin siya early for us to prevent nga yung progression ng sakit. Ayun. Okay, well, maraming salamat po ha sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa amin patungkol po dito sa multiple sclerosis. Doc Via Roderos Galvan, marami pong salamat, Doc. Maraming salamat, Doc. Thank you. Good morning.